Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa 15 linggo pagkaraan ng Pentecostes. Sa linggong ito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon tungkol sa kahalagahan ng pagiging tapat sa bawat bagay, lalo sa mga responsibilidad na ipinagkakatiwala sa atin. At ito ay nagtuturo sa atin ng karunungan sa tamang paggamit ng yaman at mga biyaya ng mundong ito, upang ang ating paglilingkod ay maging tapat at tunay sa harap ng Diyos. Sa ating pong panalangin, ating isama ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Leo Falcan, John Lloyd Villavicencio, Rica May Falcan, Giancarlo Candelaria, Scarlett Dayan Pastrana, Michael Medina, Joey Sarmiento, Queenie Nel Aranilla, John Ezekiel Pastrana, John Kendrick Viegalan, Jenny Gonzales, at Ina Ray Sibilia. Magsitayo po ang lahat bilang paninimula sa banal na misa. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat at pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo.
Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong lakas. Ito ang unang at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at yarapin po sa ating tao. Kami inuumpisa sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na tayo'y nagkasala sa ating mga naisip, sa ating mga nasabi, sa ating mga nagawa sa kaligtahan na paggawin, at ito'y sarili namin katiyan. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahilan. Sa lupa ay kapal.
hindi ka namin kayang bigyan ng kasiyahan kung kami hindi mo tulungan. Isinasamo po namin sa iyo na marapatin mo po na ang lahat ng bagay ay pangunahan kami upang sa gitna ng kasaganahan ng iyong biyayang kaloob ay magamit namin ang mga ito sa ikairal ng iyong kagustuhan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon, na namumuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y manalangin, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kami po'y nagpasalamat sa umagang ito na kami ang pinuspos ng iyong biyaya at pagpapala upang kami sabay-sabay magpasalamat sa lalo na sa aming pagtitipon na ito. Kasabay ng aming pagpasalamat, ang aming mga kapatid ay nagpasalamat para sa mga biyayang kaloob, lalo na ang biyayang ng buhay, na kung saan ang aming mga kapatid ay nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sa Leo Palcan, John Lloyd Villavicencio, Rica Palcan, Giancarlo Candelaria, Scarlett Diane Pastrana, Michael Medina, Joey Sarmiento, Huy Lionel Aranelia, John Ezequiel Pastrana, John Kendrick Diegalan, Jeneline Sales, at ganoon po kay Ina Rain Sevilla, na nawa o Diyos patuloy mo nawa silang pagkalooban ng maraming panawang kaarawan sa kanilang buhay, at patuloy mo silang samahan sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo. Ganoon din po ang sponsor sa umagang ito, ang Third Sunday Mass sponsor, lalo-lalo na sa mga pamilya ni Milet Ricania, Dondon Ricania, Junel Ricania, Melanie Sevilla, Adrian Leal, Pervin Piegelan, Joel Piegelan, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Encenas, Lomar Salotes, Norberto Ricania, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Ricania, Camilo Viagalan, Nanit Manalo, Arvin Perlas, at din po sa pamilya ni Bernardo Labusta Jr. Nawa o Diyos, patuloy mo nawang pagkalooban sila ng isang masaganang pamumuhay at naway patuloy kanilang mapaglingkuran at ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin, o Diyos na puno ng awa, sa aming patuloy na pagsasagawa itong banal na misa. Sinasama din po namin sa pamamagitan ng aming nagkaisang panalangin. Naway patuloy mong kaawaan ang aming mga kapatid na may karamdaman. Ipagkaloob mo sa kanila ang malakas na pangangatawan at yun din po ang patnubay sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang malampasan nila ang mga pagsubok na ngayon ay kanilang kinakaharap. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rodi Saludes, at yan din po sa aming kapatid na si Father Edwin Lutro. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, matinding kalungkutan, bighati at pagdadalamhati ang madarama, gaya ng isang propeta dahil sa mga maling gawain at kasamaan ng kinabibilangan niyang bayan. Ipinapakita nito ang malalim na malasakit ng propeta sa kanyang bayan at ang kanyang pagsamo sa Diyos para sa kagalingan ng kanyang bayan. Nagpapahiwatig ito ng matinding panalangin ng isa sa nararapat na kilos ng tao upang makamit ang kaligtasan at pagbabagong buhay ng isang bayan. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa.
Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 8, nagsisimula sa talata 18 hanggang Kabanata 9 sa talata 1. O kung ako'y makapag-aliw laban sa panglawan, ang puso ko ay nagtulupaypay. Narito ang tinig ng hiyaw ng anak na babae ng aking bayan na mula sa lupain ng totoong malayo. Hindi baga ang Panginoon ay nasa Siyon? Hindi baga ang kanyang hari ay nandun? Bakit minungkahin nila ako sa galit ng kanilang mga larawang inayunan at ng mga walang kabuluhan ng iba? Ang pag-aani ay nakaraan, ang taginit ay lipas na, at tayo hindi ligtas. Dahil sa sugat ng anak na babae ng aking bayan ay nasakitan ako. Ako'y luksa, ako'y natigilan. Wala bagang balsamo sa galaan, wala bagang manggamot doon. Bakit nga hindi bumalik anak na babae ng aking bayan? Ang panaboy sa Siyon, o kung ang aking ulo lamang ay maging tubig at ang aking mga mata ay bukalan ng mga luha, o ba ako'y makaiyak araw at gabi dahil sa pagkamatay ng anak na babae ng aking bayan? Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. magsumamo at magpasalamat para sa lahat ng tao.
kabilang ang mga taong may matataas na katungkulan, upang tayo'y makapabuhay ng payapa. Ipinapakita nito na ang panalangin ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng buong lipunan. Ipinahihiwatig ng pagbasang ito ang pangangailangan para sa lahat bilang tugon sa pagnanais ng Diyos na maligtas ang sangkatauhan. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 2, sa talata 1 hanggang talata 7. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari ay ang lahat ng mga sa taas na kalagayan, upang tayo makabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito ay mabuti at makalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas at magkaalala ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang pamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahayang sarili sa panahunan. Na dito itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga gentle sa pananampalataya at katotohanan. Ito po ang salita ng Panginoon. Ayon kay San Lucas, sa Kabanata 16 na nagsisimula sa unang talata hanggang talata 13. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo.
Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 kapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkautang ni kanya. Isulat na, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katinunuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan sa sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at kayamanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ng mga pangaral. Sinasabi ni Jesus, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa umagang ito ay tayo pinuspos ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos upang muli natin mapakinggan ang kanyang mabuting balita at naway mapagnilay-nilayan ito sa bawat isa. Dahil ito ay napakahalaga sa atin sa buhay natin mga tao, dahil
kinakailangan natin mapagtanto, alin ba ang mas mahalaga sa buhay ng tao? Ang maglingkod sa Diyos o ang maglingkod sa kayamanan? Dahil tayo binibigyan ng babala sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo na hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Una, ang kayamanan, at ang pangalawa ay ang Diyos. Mga kapatid, ang ating buhay dito sa mundo ito ay parang isang katiwala lamang. Lahat ng meron tayo, oras, talento, ari-arian, at kahit ang buhay mismo nating mga tao, ay ito'y pinagkatiwala lamang ng Diyos. Maliwanag ko yun. Lahat ng meron tayo dito sa sanlibutan ay ito'y ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Sa Ebanghelyo sa araw na ito ay tayo pinapakita ng ating Panginoong Jesus ang talinghaga tungkol sa tusong katiwala. Pagtanto ng tusong katiwala na kung ano ang mangyari sa kanya dahil may nagsumbong sa kanyang Panginoon. Panginoon, ang iyong kayamanan ay inustay ng iyong katiwala. Kaya nung siya'y ipinatawag ng kanyang Panginoon, ay sinabi ng Panginoon na totoo ba ito na hindi mo napangasiwaan ng mabuti ang aking kayamanan ipinagkatiwala ko sa inyo. Aalisin ko na ikaw sa pagiging isang katiwala. Yun ang sabi ng Panginoon. Diba? Kaya napagtanto niya sa kanyang sarili na siya'y mawawalan na ng trabaho. Sabi niya, ano ang pwede kong gawin? Hindi naman ako pwede, hindi ko naman kaya magbungkal ng lupa. Ako na may nahihiya na magmalimos. Pero dahil ang tao ay matalino, sabi niya, alam ko na. Kaya pinatawag niya yung mga nagkautang sa kanyang amo. Kaya ang ginagawa niya, alisin man ako, nasabi sa kanyang sarili, alisin man ako sa aking pagiging katiwala, pero alam ko na sa pagdating ng panahon, meron pa rin magpapatuloy sa akin. Kaya ang ginagawa niya, binabawasan niya ngayon. Yung 100 tapayan ng langis, ginagawa na lamang na 50. Yung mga nagkautang sa kanyang Panginoon na 100 kabang trigo, ay ginagawa na lamang niya 80 na kabang trigo. Ibig sabihin ay ipinapakita pa rin niya yung kanyang kagandahang loob. Sa umagang ito, hindi tayo tinuturuan ng ating banal na ebanghelyong manggaya. Kung hindi, tinuturuan tayo ng ating banal na ebanghelyo na magiging matalino sa buhay natin ito. Tulad ba ng isang kwento ng isang bata? Isang batang nagngangalang Juan na siya'y tumutulong sa kanyang mga magulang na magtinda o magbantay sa maliit nilang tindahan. Sinabi ng kanyang mga magulang na, Juan, ikaw muna ang magtao sa tindahan. Noong si Juan ay nasa tindahan niya at tindahan na, nakita niya yung isang matanda na hirap bumili ng bigas. Sabi ni Juan sa kanyang sarili na hindi naman pwedeng ibigay ko yung bigas. Sabi niya, alam ko na. Babaan ko ang presyo ng bigas. Ibig sabihin, kung 60 yung presyo ng 1 kilo, ginagawa niya 45. Mas mababa doon kaysa una. Sabi naman niya sa kanyang sarili na makabawi naman siguro ito sa ibang mga paninda.
Sa madaling salita ay nakabili yung matanda. Tuwang-tuwa yung matanda dahil nakabili siya ng 1 kilong bigas. Nakita si Juan ng kanyang magulang sa kanyang ginagawang ito. Sabi ng kanyang mga magulang na, Juan, magaling yung iyong ginagawa. Dahil ginagamit mo ang iyong kayamanan, hindi lamang para sa sarili mong kapakanan, kundi ginagamit mo ang iyong talino at kagandahang loob para sa kabutihan ng lahat. Mga kapatid, ito'y isang aral sa bawat isa sa atin na sa buhay natin ito, na kahit sa simple at maliit na mabuting bagay lamang ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ito'y isang malaking kasiyahan ng ibang tao. Kahit maliit na bagay ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, ito'y isang malaking kasiyahan sa paningin ng Diyos. Dahil lagi natin pakatandaan na tayo'y mga katiwala lamang sa lahat ng bagay na meron tayo dito sa sanlibutan ito. Gamitin natin ang lahat ng bagay na ito, ang mga pagkakataong ipinagkaloob ng Diyos upang masiyahan ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan. Naway hindi tayo magiging tulad ng tusong katiwala na kung saan winaldas ang kayamanan ng kanyang Panginoon. Tularan natin yung tusong katiwala dahil sa pagiging matalino niya. Dahil alam niya na sa pagdating ng panahon, walang ibang pwedeng kumukup sa kanya dahil wala naman siyang kakayanang magbungkal ng lupa. Hindi naman niya, nahihiya naman siyang magpalimos. Ganon din sa buhay nating mga tao. Samantalahin natin ang pagkakataon na tayo'y nabubuhay pa dito sa sanlibutan ito. Dahil walang ibang pwedeng magpapatuloy sa atin kundi ang Diyos sa kanyang kaharian na kung saan naroon ang buhay na walang hanggan. Di ba? Hindi naman sinasabi ng Diyos na kinakailangan gumawa tayo ng malaki. Hindi, kahit sa simpleng bagay ng paggawa ng kabutihan. Malaking kasiyahan na ng ibang tao at ganoon din sa ating Panginoon. Kaya ang punto ng ating banal na ebanghelyo gustong ipaabot ay merong 4 na punto. Una, tayo ay mga katiwala, hindi may-ari. Pangalawa, pananagutan sa maliit at malaki. Pangatlo, ang tukso ng kayamanan. Ang pang-apat, ang tunay na yaman ay spiritual. Tatalakayin natin yung unang punto. Tayo ay mga katiwala, hindi may-ari. Ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Alam natin yan. Maging ang ating lakas at buhay ay Kanya. Kaya dapat nating gamitin ang mga ito para sa pansarili, hindi para sa pansariling kapakanan o kapakinabangan lamang, kundi para sa Kanyang kaluwalhatian at sa kapakanan ng iba. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ngayon ay hinihimok sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo na lagi nating pakatandaan na ang lahat ng meron tayo dito sa sanlibutan ay hiram lamang. Kaya, hindi mo yan pagmamayari. Hindi natin pagmamayari ang lahat ng meron tayo. Kaya wala siguro tayong
Kaya wala tayo siguro karapatan na mag-imot. Ano ba yung ipinag-imot natin kadalasan? Oras, talento, at yaman. Kahit sa simpleng oras, mahirap natin na ipagkaloob sa Diyos. At yung pangalawa ay pananagutan sa maliit at malalaki. Diba, sinasabi sa ating banal na ebanghelyo na ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan sa malaking bagay. At ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi mapwedeng mapagkatiwalaan sa malalaking bagay. Ibig sabihin, tayo ngayon ay hinihikayat sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo ay magiging tapat tayo palagi sa Diyos. Tapat tayo palagi sa Diyos. Dahil kung tayo hindi mapagkatiwalaan sa mundong ibabaw na itong ipinagkatiwala ng Diyos sa maliit na bagay, paano pa kaya sa kaharian ng ating Panginoon? Diba? Eh kung nagnanakaw na tayo dito sa sanlibutan, ninanakaw na natin yung oras na para sa Diyos, paano na naman kung tayo mamatay? Dahil tayo naman lahat ay haharap sa Diyos. Tulad sa pusong katiwala, siya'y humarap sa Panginoon. Diba? Nililitis siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, dahil nilustay mo yung aking yaman, aalisin ko ikaw ngayon sa pagiging katiwala. Kaya tayo lahat, sa pagdating ng panahon, haharap tayo sa Diyos. At ano yung masasagot natin kung tayo ay tanungin na pagkatiwalaan ka baga sa mga bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo nung ikaw ay nasa sanlibutan? Ano ang sagot mo, Buboy? Hindi naman pwedeng mayuong na lamang tayo. Diba? Hindi naman tayo pwedeng magsinungaling. Diba? Kaya, sana, hanggat sa tayo'y nabubuhay dito sa sanlibutan ito, pakaingatan natin. Gamitin natin. At naway maging tapat tayo palagi sa Diyos. Hindi tulad ng ating nakikita sa mga balita. May anak mo ng kontraktor dito. Imagine kung napapanood ko na anak ng kontraktor, 750,000 barya lamang. Samantalang tayo, mga mahihirap, nagbanat ng buto para makakain at matustusan natin ang pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Pero ito isang malaking hamon pa rin sa bawat isa sa atin. Na sa kabila ng mga problema at mga pagsubok na kinakaharap natin, naway patuloy tayong magiging tapat sa Diyos. Dahil mas maganda yung mamuhay ka na kahit simple, kahit maliit, pero ito na may mula sa iyong pinagpaguran. Pangatlo, ang tukso ng kayamanan. Binabalaan tayo ng Panginoon na hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa Panginoon at ganoon din po sa ating kayamanan. Kinakailangan nating mamili. Kinakailangan nating mamili. Yung nasa kasabihan na hindi ka pwedeng mamangka ng sabay sa dalawang ilog. Hindi mo pwedeng mapaglikuran ang iyong kayamanan at ganoon din ang Diyos. Dahil hahamakin mo ang isa at iibigin mo ang isa. Kaya sa atin, naway ito'y magiging inspirasyon sa atin sa pamumuhay natin ito. Na naway piliin natin ang Diyos. Tayo'y patuloy na mananatili sa katotohanan at tapat sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Diyos. At yung pang-apat sa ating, ang puntong pwede ay ipinapaabot sa atin ay ang tunay na yaman ay spiritual.
Balikan natin na hindi tayo nagmamayari. Lahat tayo ay mga katiwala lamang. Ang lahat ng bagay na narito sa sanlibutan ay ito'y mawawala. Kahit tayo ay mawawala. Kaya nawa, sa tayo na bumuhay dito sa sanlibutan, ay pasiglahin natin yung espiritual na aspeto sa buhay nating mga tao. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung espiritual, hindi ang salapi. Pero, ano kaya? Nagsabay na ba dito yung mamigay ng ayuda sa panahon ng linggo at mamigay ng ayuda at magsamba? Nagsabay na? Ha? Hindi pa. Pagsabayin kay ano? Ayuda at simba. Alin ang mas marami? Ha? Kayo yung may sabi niya na. Dahil alam ko yung ayuda kasi, palibasa yung pare ninyo observa, ay pag ayuda ay madaling araw kayo nag-ako. Tawag dito halimbawa, bukas, ang ayuda, ngayon pa lamang nagputratahan na yan sa sasakyan. Bukas maga tayo. Alas 3 tayo ng madaling araw para makauna tayo. Di ba? Dahil nung ako'y nandun sa Dawis, ganun yung ginagawa, yung mga may ayuda na pinamigay doon sa Kapitolyo o sa Buwak. Talagang alas 3 pa ng madaling araw, talagang nandun na. Akala nila'y makauna sila. Yun pala, sila pa rin yung nasa ulihan. Dahil yung iba pala ay nung gabi pa naroon na. Sabi, bakit gabi na kayo nagalit? Bakit hapon na kayo nakauwi? Father, akala namin ay kami yung kinakaunan alas 3 nandun na kami. Ayun pala yung iba'y nandun na natulog. Sabi ko na roon, kung kayo'y nagsimba muna bago kayo pumunta ng ayuda, di ba napakaganda? Hindi sana kayo napapagod. Di ba? Kaya sana sa buhay natin ay lagi natin unahin palagi yung espiritual na aspeto sa buhay natin ng mga tao. Dahil, bakit ba tayo laging nagmamadali at para tayo laging nauumusan? Di ba? Katandaan natin palagi na ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos. Maliban lamang kung ito yung biyaya na mula lamang sa tao. Kaya sana palagi namin tandaan na natin tayo magiging tapat. Palakasin natin yung espiritual na aspekto sa buhay nating mga tao upang sa ganun, pag tayo harap sa ating Panginoon, tayo ay makapagsabi, Panginoon, ginamit ko ng mabuti ang iyong ipinagkatiwala sa akin. Sa ganun, hindi tayo sabihin ng Panginoon, bulaan ka. Nung panahon ng pagsimba ay nagsasabong ka lamang. Nung panahon ng pagsamba ay nandun ka lamang nag-iinom. Nung panahon ng magsamba ay nandun ka lamang naglalaba. May naglalaba ba dito kahit araw ng linggo? Marami pa doon. Lagi natin tanungin ang ating mga sarili. Paano ko ba ginagamit ang oras, talento at yaman na ipinagkaloob sa akin ng Diyos? Ito dapat lagi natin itanong sa ating mga sarili. Paano ba natin ginagamit ang oras, talento, at yaman na ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Tapat ba ako sa maliit na bagay sa araw-araw? Saan ko ilalagay ang aking tiwala? Sa Diyos ba o sa material na bagay? Ito yung dapat natin mga pagnilayan, mga kapatid. Kaya nawa, sa umagang ito, sa ating pagtitipon, ang ating banal na ebanghelyo, ito naway nakapagbukas sa ating mga isipan upang tingin natin ang mas mahalaga. Ang salita ng Diyos na siyang patuloy na nagkakaloob sa atin ng lakas at direksyon sa buhay natin ito.
pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsigayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos. Nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos mula sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Hindi anak, hindi ilikha, kaysa sa Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat. Na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay naglaon siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ni Maria Belen naging tao. Ipinako sa krus ng alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at nilibig, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalugod sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na pagbigay ng buhay, na nabubuhat sa Ama. Sinasamba siya niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang Iglesia Banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bahay. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ay sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon at tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos na kamahalan, kami na nanalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo ng lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan, kami na nanalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya amang nasa langit ang lahat ng obispo, pari at diakono, lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Corlares, ang aming obispo diocesano na si Arnold Damayan, ang aming pari na si Reverend Father Randy Madhos, sa pamamagitan ng kanilang pamuhay at pagtuturo, ay maipahayag naman nila ng mga katapatan na yung tunay na bibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento, kami na nanalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasya nawa sila na mong talino at may katarungan at may isang katuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya,
Lalong-lalo na sa third Sunday Mass sponsor na sina Melet Ricaiña, Dondon Ricaiña, Jonel Ricaiña, Melanie Sibilia, Fermin Pegalan, Adrian Liad, Joel Pegala, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Encinas, Flomar Saludes, Norberto Ricaiña, Aileen Medina, Hernani Rienzares, Henry Ricaiña, Camilo Fegalan, Nanette Manalo, Arvin Perlas, Bernardo Navosa Jr. at ang buo nilang pamilya. Ganon din sa nagiriwan ng kanilang parawan na sina Leo Falcan, John Lloyd Villavicencio, Rica May Falcan, Giancarlo Candelaria, Scarlett Dayan Pastrana, Michael Medina, Joey Sarmiento, Queen Yeniel Aranilla, John Ezequiel Pastrana, John Kendrick Piegalan, Jenelen Sales, and Ina Rain Sibilia. At sa kongregasyon ito, tingin na tanggapin nila ang iyong banal na salita na may kababang loob at masuno rin puso at paglingkod naman matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Isinasama namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali. May kalungkutan, pangailangan, may kasakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Mamaylin Villavicencio, Rudy Saludes, and Father Edwin Lonto, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Inaalala namin, Panginoon, sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sila Gagawa Karen Castillo at Soledad Rianzares na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin pangalawa sa kanilang ganap na kapayapaan, kagalingan at katahimikan sa piling mo, at ang patuloy na pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mahal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanya na lagi nabubuhay, upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong nakakaalam ng pagligtas na sa Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y bibigyan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa ligis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na rapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat. Ako'y ibig
alay, pawayang Diyos, na pinagalaw mo sa amin lahat ng bagay. Sa iyong kasalanan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sabihin na iyong mga pagbabang mga lingkod ay pinaalay sa iyo, dito ang mga sagisag ng aming pagkakanautang na loob sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Kayo po'y nanalangin para sa tinapay walang hanggang Diyos, pinasubo mo ang buti at mula rin ang ginawa namin ng tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo, upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami na natatanggap ito ay mabuklod sa linis ng pag-iibigan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa alak, mga pangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway na ang nagiging espiritual, upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Amen.
Sa patuloy po ng ating pagdiriwang itong kanilang misa, ang lahat ng inialay natin sa ating Panginoong Diyos. Salamat para sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin at kinating po sa ating pagtitipon dito ngayon. Sa lahat na naikisa itong banal na misa, naway patuloy nawa kayong patnubayan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo at naway ang inyong mga dalangin na inialay ninyo sa Diyos ay ipagkaloob nawa sa bawat isa sa inyo. At ganun po, ang panalamisang ito, inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon ipapasalamat, lalo-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa kanilang mga kaarawan na sina Leo Palgan, John Lloyd Villavicencio, Ray Cami Palgan, Giancarlo Candelaria, Scarlett Dayan Pastrana, Michael Medina, Joey Sarmiento, Queen Inel Aranelia, John Ezekiel Pastrana, John Kendrick De Elan, Jeneline Sales at tinatin po kay Ina Rain Sebelia na naway patuloy na kayo pagkalooban ng marami pa nawang kaarawan sa inyong buhay. Ganoon din po sa mga sponsor sa umagang ito, ang Third Sunday Mass sponsor na naway patuloy na kayo pagkalooban ng isang masaganang pamumuhay. Ganoon din po, isama din po natin, tulungan po natin sa pamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman na naway pagalingin sila ng ating Panginoong Diyos. Lalo-lalo na ang ating mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludis at din po kay Father Edwin Lonto. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos, amang makapangyarihan. Pagbabinuwa ng Panginoon ang ating hain sa ikabubuti at pagmuluwi at kanyang pangatawanan sa ating kabubuti at ang punyang bigay. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa salisa aling lahi. Ng Panginoon ang Kaniyang luklukan sa langit at ang Kaniyang paghahari ay sumasaklaw sa lahat. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel, kayong may lakas at kapangyarihan na tumatalima sa Kanya ang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga upo, kayong mga lingkod niya na sumusunod sa Kaniyang kalooban. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang mga gawa, sa lahat ng tao ng Kanyang nasasaktan. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay
nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, ka na lamang makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin pinapahayag ang iyong kalwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi, lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan namang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad natin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ganap na hangin para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatagan din iutos sa amin na ipagpatuloy isang pag-uwitan sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkalalo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na pinagkaloob ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman, at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating.
Kaya nga, Panginoon at amang makalangit, ginaganap namin ang iyong mga banglingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagbalita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan, at kasama ng mga handog na ito inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa iyong magalangit na altar itong aming haring papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa na tanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspo sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulit paglilingkod. Magsiluhod po. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ng itinuro sa ating kapagligtas na sa Jesucristo tayo. Ina
Panginoon, sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasal at iligtas sa ligali. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon, na bumuhay naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, ang isang Diyos, ngayon magpagalilanman. Amen. Kordero ng Diyos, gagaling sa kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, gagaling sa kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, gagaling sa kasalanan sa libutan. Ipagkaloob sa amin. Tayo pong lahat, dumudulog kami sa iyong mapagmawayang Panginoon na hindi nagtitiwala sa sarili namin pagkamatuli, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga mumo sa ilalim ng iyong mukha, subalit nila sa iyo ang pagkamaway. Ipagkaloob mo sa amin tuloy ang puting Panginoon na aming kagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinagalakas ng himbawa ng kanyang buhay ay manangan sa kanya at siya sa amin magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Magsibo po ang lahat at ating handang sarili para sa pag-ibig.